Good morning mga kabukid. Ngayon po ay yan. Pinuntik po natin yung ating palay. Talagang ang dami po ng usong kabayo. Yan o. Pag po pinagpag yung ganyan o, bumabagsak sa tubig o. Dami, nagputi. So, kailangan po nating mag-spray. Ngayon, i-spray po tayo at talagang pag hindi po natin naagapan yan, ay masusunog po ang dahon ng palay. Tapos karamihan pa naman po ay berdeng usong kabayo. Yan po ang nagiging dahilan ng tongro virus. Mapapansin nyo po pag napabayaan, magpupulo-pulo na po na bilog-bilog na kulay dilaw na sunog yung ating palay. Nabavirus na po siya pag po ganun ang sitwasyon. So kailangan pong maagapan natin yan. Ayan, at mag-i-spray nga po tayo. At sa hindi po inaasahang pagkakataon, ang nabili po natin na isang gamot, bali systemic po sana ang gagamitin natin. Nalalahokan natin ng kontak. Yung pong nabili natin na systemic ay expired na. Buo-buo na siya at hindi na natutunaw sa tubig. So ay yun, pinabalik pa po muna natin sa pinagbilan. So doon po sa ating mga kaibigang technician ng mga chemical na iba't ibang brand, baka naman po pwede na yung pong inyong mga stock sa mga tindahan, pakicheck nyo naman po. Kagaya po noon, ang manufacture po ay 2020 pa, so 4 na taon na po siya. Karamihan po kasi sa systemic na Cartap hydrochloride, yan po ay hindi po karamihan, talagang yan po ay lahat po ay powder. Pag po ganun nakatagal, may tendency po talaga na yung powder ay nagbubuo-buo na, tapos hindi na matunaw. So bilang tulong nyo na po naman sa aming mga magsasaka, pakicheck nyo po naman, at kung alam nyo po namang matagal na, pull out nyo na po at nang hindi na namin mabili. Kasi kawawa naman po yung ating mga kaibigan magsasaka kung makakabili po nung ganung hindi na po talaga matunaw, tapos makukuha nyo mag-i-spray ay hindi rin naman, wala ring alam sa gamot, basta na rin lang ilalagay sa tubig. Aasa po tayo na maganda resulta ng ating ka-spray o makakabawas tayo ng insekto. Ang nangyayari pala, dahil nga po ay wala nang bisa na bili nating gamot, nag-spray po tayo, nagbayad tayo sa labor, nasira pa yung ating pananim ng tuloy-tuloy kasi nga po ay hindi na umiepekto yung nagbili nating lason. O lason po pala, hindi gamot. So yun po, pakiusap naman doon sa ating mga ano. At kaya kung maaari po naman, doon po sa mga field technician o technician po ng mga company, sabihin nyo na rin po sa inyong company na kung maaari, lagyan po ng expiration date. Karamihan po kasi doon sa mga lason, wala pong expiration. Manufacture date lang po ang nakalagay. Hinahanap na rin po ng gap yung mga expiration date. Kailangan po rin pala talaga yun. Kaya pakiusap po, at bilang tulong nyo na rin, total kami naman po ay nakakatulong sa inyo sa pagtangkilik ng inyong mga produkto, kami ang inyong customer, mahalin nyo rin po sana kami, ingatan nyo rin po at pagbutihin yung inyong produkto. So yun lang po, at doon po sa mga kasamahan ko pong mga magsasaka, maging aware po tayo. I-check nyo po yung inyong mga ginagamit na lason. At baka po ang mabili nyo ay katulad din po sa nabili ko na buo-buo na. Yung powder na hindi na matunaw. Kawawa po tayo pagka ganun.